Sir, good morning. Sir, thank you so much, sir, for accepting our invitation, sir. Sir, yung first question ko po, who decides on who to publish? Being the managing editor of newspaper, syempre, it's my call. Although I have to consult with our manager, superior. Pero syempre ako pa rin talaga. Okay, sige po. Ma'am, tawag po ako. Ma'am, ha? Sir, go na tayo, sir, sa number 2, sir. Okay, sir, ano, sir, yung mga criteria niyo, sir, in selecting news to publish? Siyempre, tingnan natin yung weight ng mga news na kung ano ba yung first is yung national interest, and then so dito sa local, siyempre, provincial level, saka city level. Okay, sir. For our number 3, sir, profit or public interest? Kasi, sir, di ba, yung media po, syempre, kailangan ng profit niyan para magkaroon ng life, para makapag-publish, para ma-maintain po yung existence niya. Or public interest naman po, kung saan kailangan i-serve talaga yung masa. So, sir, saan po, sir, yung, sir, yung mas matimbang na sa inyo, sir, profit or yung public interest? Kung yung news titingnan mo, I don't think there is profit. So, public interest talaga yan. Yung profit dun sa advertising side din. So, sir, paano po yun, sir, kapag sinabi ng advertisers ninyo, ito dapat yung, maging content, or, dapat ganito. Kasi kung hindi, ipo-pull out namin yung, yung mga advertisements namin sa, ninyo, sa diary ninyo. So, paano po yun, sir? Nagkaroon na kami ng case na ganyan na nag-pull out ng ads dahil nagkaroon ng conflict sa site. Good. So, ibig sabihin, sir, noong mga panahon na yun, ibig sabihin, parang naging proof yun, sir, na kapag, alam niyo, sir, dinidiktahan kayo, hindi kayo papayag na mangyari yun, sir. Okay, sir. Sir, sa public interest, sir, sir, sa tingin niyo, sir, yung mga dapat na maging content ng niyo, sir, in terms of public interest, kailangan po ba, sir, political lang siya o kailangan din yung, say, or every other kind of news as long as it is sa public interest? Ang public interest naman kasi hindi lang politics. Especially sa atin sa Palawan, di ba, number 1 na ng tao is environment. So, hindi lang politics yung merong ng public interest. Although, yun yung medyo parang nangingibabaw na kasi, well, siyempre politics it's always there. Mabigat siya, sir, no? Mabigat in the sense na anong ibig na sabihin? Mabigat siya, sir, kasi syempre dapat alamin napaka-accurate at dapat lahat alamin, di ba, sir? Kung may pinapanigan bang Next. Sir, have you experienced situations where conflict of interest is present? Katulad ng binanggit ko kanina, di ba, may nag-pull out ng ads dahil medyo pagtingin nila na naman sila, kumbaga, nag-advertise ako sa'yo, dapat yung balita mo is always favorable sa akin. So, paano niyo po siya, sir, paano niyo po dinidil yung mga ganong situations? Dapat ipaliwanag dun sa kung sino man yung naapektuhan. We are here to deliver the truth. Kahit ang ipabalita natin is kung ano yung talaga nangyari, kung ano yung dapat na ibalita. Sir, do you think, sir, yung credibility ng isang newspaper ay, sir, nakadepende pa din kung anong klase ng mga news ang kanilang binabalita or nakadepende na lang po, sir, sa ownership? May instances na, lalo na sa local situations, sa mga local, di ba? Ang always na perception ng tao is, mga newspapers kasi na local, pag-aari ng politiko. So, ang nagiging perception ng tao is palibasa pag-aari ng politiko or ng isang individual na not necessarily politiko. Nagkakaroon ng perception na yung bias is always there. Pero we have to see it. Kumbaga, kailangan natin ipakita na hindi tayo biased.
So sir, shifting sir sa topic na yan, sir. Sir, could you please explain to us, sir, the state of sir, newspaper publishing in Puerto Princesa City or Palawan in general? State of newspaper. Yes. Ilan ba ang newspaper dito sa Palawan? Yun pa sir yung sa may hospital banda. May dalawang surviving, tapos may isang medyo nagtatry na mag-open. Malapit lang yung bago pa dun sa Market-wise, medyo kumbaga, kaya nga mayroong mag-open ng daily newspaper sa province dahil mahina yung market. Mahina yung market, and then yung news ay, kumbaga magde-daily ka, hindi siya, kumbaga parang hindi siya sustainable. Pero sir, maglagay ba ng sign sa highway na papasok mo Well, dito sa Palawan, talagang mahirap mag-gano'n ng daily newspaper. Unlike sa ibang provinces, may ibang provinces na nakakasurvive yung daily. Although hindi lang isang province yung market nila na kinikater ng news. Like for example, Magpa-schedule ako Mindanao. sir ng viewing. Yung buong Mindanao, ilang provinces yung Magpa-schedule po sumasakop. ako. So, Nang tingnan natin. hindi ganun kahirap mag-establish ng daily paper. Sir, sinabi niyo sir na hindi ganun sir kadali mag-publish ng daily paper. So, yung Palawan News sir, kung hindi po ako nagkakamali, ay ito yung pinakamatandang newspaper, running newspaper here. Palawan Times. Yes, Palawan Times. So, paano niyo yun sir na nasusustain? Is it through the help pa din sir ng mga advertisers? Or is there, a person or a thing from which you get, the fund that you use to run this newspaper? Ang number one source talaga ng income is advertisement. Yun talaga yung bumubuhay sa newspaper. Kahit naman national eh. Yun talaga yun. So, advertisers talaga. Okay, sir. On a more personal note, sir, would you expose an acquaintance or a friend or business partner if this person supports you, if this person does not support your paper at all? For example, sir, may kaibigan kayo, sir. Tapos, may isa siyang kaibigan niyo siya, sir. I-expose niyo pa rin ba siya, sir, sa balita? Yung kung sa tingin ninyo ay may ginawa siyang mali sa law or sa sir, sa society? Siguro, depende sa weight ng kanya. Antayin ka na lang namin. Kapag sinusuportahan niyo po Anong yung oras ako paper, magpa-schedule ng viewing ng bahay? Sa puntahan lang. Yes. financially, Yeah. or Well, so far, hindi ko pa naman yata na experience. but would you po? Siguro depende sa weight ng kanyang magiging, say, violation. Tapos, Pero sir, say siya po sir yung may 60% after na lunch, inaano sir ganun. sa paper ninyo. Ganun. Kung may nagawa po siya sir na pagkakamali sir, i-expose niyo pa rin po ba siya? Depende daw. I am not the one to judge kung yung pagkakamali niya ba ay talaga. Pero kung halimbawa nagkaroon ng Gumawa, issue siguro, Ngayon. Ready naman kayo sir na Mga i-expose. 11. well, maybe yung term is not to expose. Kumbaga, Okay, bye-bye. may balitang ganito tungkol sa'yo, di ba? So sir, magiging fair pa din po ba kayo sa pag-deliver nun sir? Sa pagsusulat nun? Siyempre, yun yung primary, natin, primary purpose ng pag-deliver ng news is yung fairness and balance. Opo, kasama po siya sa ethics. Sa publication niyo po, ano po yung pinaka-importanting ethics sa inyo? Yeah, fairness and balance na. Okay, sir. Next, can you give us, sir, about professionalism, partnership, and the realities of this job? Yung advice po, Yes. kasi estudyante po kami. Particularly, sir, sa amin, sir, na Journalism. 2 years away and then magiging journalist na po kami. Pakalimutan ako. Ano, sir, yung Advice magiging po. advice, sir, sa amin about professionalism and realities ng pagiging isang journalist? Well, ang profession ng journalism is always, kumbaga, naririnig din naman sa, kumbaga, yung
tawag dito, may hirap explain. Anyway, just maintain yung kung ano ba yung pananaw ninyo na sa tingin nyo ay tama. Ano yung nararapat na gawin, ano yung dapat. Kasi halos lahat naman yata ng journalists ay napagbintangan na pinapanigan. Pero kung ano sa tingin nyo yung tama, yun pa rin dapat tayo panindigan. Sir, ano sir yung view niyo sir, doon sir sa sa tinatawag nating environmental journalism? Yung, sir, yung parang bibigyan sila ng pera just to air this, for example, specific news. Ano sir yung viewpoint niyo po doon? Bibigyan ka ng pera para ibalita yung isang bagay. Nang una tingnan mo na, ano ba yung ibabalita mo? Ano ba yung sinasabing ibalita mo to? Ano yung weight na, kumbaga yung weight ng balita, yung truthfulness ng balita. Hello? Kung totoo naman yung ibabalita, ba't kailangan mo lang bayaran? Diba? Yung mga nagbibigay, kasi may mga nagbibigay ng pera na ang sasabihin nila, hindi ito, hindi ito sugol or whatever. Baga, what would it do kung hindi mo ba bibigyan ng something, hindi na ibabalita? Or kung bibigyan mo ba ng pera is magkakaroon ng twist dun sa magiging balita na yung delivery or yung pagsulat ng balita? So, I don't think environmental journalism is, of course, it's not political. Hindi naman dapat pinapractice yung gano'n. Pero, may mga taong hindi mo maiwasan na magbibigay. Like, for example, I once worked as a provincial correspondent of Inquirer, Philippine Daily Inquirer. Meron silang, ang Inquirer, merong, tawag dito, policy na pag yung ibinigay na pera is certain amount lang na declare mo. Pero it's up to you. Pero pagka malaki na yung amount ng pera is pupull nila yun. Tapos may mga charity works na na ginagawa. Yun yung doon ginagamit yung pera. Yun yung Sir, may mga journalist sir na katulad ng yung attack collect, defense collect, yung babayaran ang isang journalist, and ina-attackin niya yung isang for example, isang person, sa pamamagitan nito parang naka-character assassinate na to. Sa tingin niyo sir, nangyayari pa yan dito sa Palawan o hindi na po? Wala akong proof eh. Although I believe mayroong nagpo-practice ng ganun. Pero, paano ko patutunayan din, sir? Sir, sir, if ever man, sir, na nag-exist to, so how will this affect the public? I mean, obviously, sir, yung credibility nandoon na. Pero, sir, aside from credibility, do you think meron pa po magiging effect yun magdating sa public? Kasi, di ba, sir, i-question niya ng public yung credibility ng isang newspaper kapag alam nila na may ACDC na isang journalist. So, paano yun, sir? Sa newspaper, parang wala naman akong sa radyo ang meron. So, ibig sabihin, sir, yung attack, collect, defend, collect na mga journalist. I mean, yung public perception na sinasabi mo. Okay. Sa radyo ko na parang nakikita na meron ka. Kasi yun yung mas spread, di ba? Yung broadcast ang mas, tawag dito, mas nangingibabaw na sila ng media. Dahil maraming nakikinig. At doon nila unang naririnig yung kung ano ba yung mga nagaganap. Kaya nagkakaroon ng perception na sabihin ng isa, ay bias yan. Kasi tao na ganito ganun yan, ng isang politiko, ng isang